Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Member po ng party list yan na walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bangkarote ho yung title natin ngayon. Bangkarote sapagkat makikita naman natin kung ganito ho ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion national budget base sa blankong bicameral conference committee report, hindi po malayo na mababangkarote tayong mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yun. Babayaran po natin yun sa pamamagitan ng ating mga buwis. Ito pa ho. Para lang makita ninyo. No? Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na pirmado ho nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, siksik, liglig, hitik, umaapaw sa blanco itong Bicameral Conference Committee report. At kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas. Hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po nating mga Pilipino ito eh. Hindi po private money ang budget. Ito po'y pera nating mga Pilipino. At yun nga ho, sa kabila ng panay blanco itong Bicameral Conference Committee report, ito po'y pinirmahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Tungo po tayo rito isa na. At napakaraming pahina. Although I folded those that are relevant to the case and to my public discourse with you, mawala Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blankong ito at pinirmahan po nila yung mga signature page and this final approved, ratified and filed Bicameral Conference Committee report. Na-file po yan December 11. Na-file po yan sa House of Representatives Bills and Index Service. Kahit po ito ay blanco, pinirmahan po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee report mula sa Senado. Kaya nga po yung notice kahapon ng Korte Suprema, pinatatawag po at hinihingi ang presensya ng chairman ng Committee on Finance ng Senado na si Senadora Grace Poe. On the part of the House of Representatives, pinatatawag din po ng Korte Suprema at required ang presensya nung congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanco nung simula at nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na, ang itinuro, ang inilaglag ay yung mga miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee report na empleyado po ng Senado at ng mababang kapulungan. Kaya po sa pagdinig na gaganapin sa May 19, pinatatawag po ang presensya ni Senadora Grace Poe, ni Stella Kimbo, at yung mga miyembro po ng Technical Working Group, parehas ng Senado at ng mga mababang kapulungan. Kawawa po, hindi naman po sila talaga ang layunin natin dito na maihabla. Subalit sila po ay sinasangkalang. Tandaan ninyo yung news report ni Congresswoman Stella Kimbo
na ito rin po yung ministerial at ang naglagay daw po ng mga halaga sa blanco ay yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. Bawal po yun. Hindi ba? Falsification of legislative document po yan. At usurpation po yan ng legislative authority. At violation po yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kawawa yung ating matitino at tapat na mga manggagawa sa Senado at sa House of Representatives. Wala naman silang pakinabang dito sa budget na ito eh. Kaya kagaya po ng aking laging sinasabi, ang punot dulo, ang ugat, ang simulat katapusan ng kahirapan ng Pilipinas ay ang korupsyon na nag-uugat sa ating taunang budget. Ngayon, balikan po natin yung nagpapakalat ng fake news. Dahil isa po ako sa petitioner dito, kami po ni Congressman C. Dungab, wala raw pong blanco yung Bicameral Conference Committee report. Naipakita ko po sa inyo. At sinasabi niya na yung daw pong enrolled bill doctrine, may nalalaman po itong enrolled bill doctrine. Dahil sinasabi kung meron daw pong pagkakaiba, yung GAA at yung enrolled bill, sasangguni ka doon sa enrolled bill. Dahil yun daw po yung authority o yun daw po yung magiging control kung ano yung tamang figure. Pag-usapan po natin yung enrolled bill. Sinasabi nitong miyembro ng party list na ito na pumirma sa blankong Bicameral Conference Committee report at ang party list nito walang gawin kundi magbigay ng akap ng AIX at kung ano-ano pang ayuda na hindi po tutugon sa problema ng gutom ng Pilipinas. Kaya po tayo nababangkarote. Ang sabi niya, yung daw pong enroll bill ay nagpapakita na walang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ito po ay pinagpaalam ko sa ating mga abogado dahil sila po ang mag-a-argue na niyan sa May 19. Ang aking pong layunin, ulitin ko sa ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman, nais ko lang pong ituwid yung fake news at sinasagot ko lang itong fake news ng mambabatas na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa Bicameral Conference Committee report, baseless daw po yung ating petition sa Korte Suprema at in order daw po at above board ang General Appropriations Act o yung ating national budget for 2025. Sinungaling po kayo. Pinakita ko, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Ito ho ay ipapakita ko for the first time. Ito po ay nagpaalam ako sa ating mga abogado, humingi po ako ng kopya. Ito po yung tinatawag na kopya ng enrolled bill. Yung binibida niya, wala raw pong blanco. Pakitingnan niyo po maigi. Ito po ay sinertify. Ito po ay receive din nung araw ng maliit eh. Ito po ay na-receive noong January 27. Ito po yan. January 27, 2025. Receive ng House of Representatives Archive Section. No? Yan. At dito po makikita ninyo noong February 13, dahil ayaw po magbigay ng House of Representatives Bills and Index Service ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Ayaw nilang magbigay. Hindi raw po sumasang-ayon yung SecGen. At yung SecGen, kinakailangan pa raw pahintulutan o kinakailangan daw po humingi ng pahintulot sa Speaker of the House. Wala tayong aasahan dyan. Overrap nga eh. So itinuro po tayo, sinabi din ito ni Stella Kimbo na magtungo daw sa archive section at makikita daw doon yung enrolled bill at walang blanco. So sinunod po namin yung kanilang payo dahil masunurin po tayo. Nagpunta po tayo dyan sa archive section. Humingi po tayo ng kopya at pina-certify po natin. Certified po ito eh. Ayan o yung bilog, pakitingnan po ninyo. Dahil ito'y certified, makikita, certified po yan. Ilang pahina po, yung pinili lang po natin. Certified po yan dito sa itong bilog na ito. Certified po yan. Certified din po ito. Makapal po yung enrolled bill. At yung pinaka-importanting pahina,
para talagang patunayan natin, kasi mahalaga sa amin ang aming karakter, ang aming integridad, ang aming dangal. Kaya aking pinapasinungalingan itong fake news nung kongresista na nabibilang sa isang party list na walang gawin kundi magbigay ng ayuda. Pahirap po sa bayan yan. Ito, kayo na humusga. Certified po yan. Certified po yan. Certified po yan. Ano nakikita nyo? Walang pirma. Yung Secretary General ng House of Representatives. Wala pong pirma. Yung Secretary ng Senado. Wala pong pirma. Yung Senate President. Wala rin pong pirma. Yung Speaker of the House. Hindi po namin gawa-gawa ito. Certified po ito. Certified po ito. At wala po kaming control sa ahensyang ito sapagkat ito po'y nasa ilalim ng House of Representatives. Kaya ako po'y pinapakita ito, nais ko lang ituwid yung pagsisinungaling ng mangbabatas na yan. Alam mo ninyo dito sa ating pahina, kaya po ako nagkakaroon ng diretsahang ugnayan sa inyo para po may makuha kayong tamang impormasyon. Ito nga ho, ating tinutuwid yung fake news niya. At sinasabi niya na in order daw po yung budget. Naipakita ko po yung sequence natin. Pinakita ko yung blanco sa Bicameral Conference Committee report. Final po nila yan, December 11, 2024. Ang dami pong blanco at pero pirmado ng mga senador at kongresista na bahagi ng Bicameral Conference Committee report. Just to refute the lie being peddled by this congressman na sinasabing wala raw pong basihan yung aming petisyon. Kung walang basihan yan, bakit hanggang ngayon nakabinbin pa yan sa Korte Suprema? Kung walang basihan yan, bakit ngayon meron pa tayong nakatakdang oral argument na gagawin sa May 19? Okay na po sana yun, titigil na tayo ron. Pero para mag-issue ka ng pahayag sa isang pahayagan at sasabihin mong walang basihan ang petisyon namin, diyan itutuwid ko yung napakalaking pagsisinungaling mo. Kaya ipinakita ko po itong kopya ng enrolled bill. Sabi po niya, yung enrolled bill doctrine pa siya, paano ka nagkaroon ng enrolled bill doctrine? The enrolled bill doctrine finds no application in our case because there is no enrolled bill. Certified po ito Blanco. Pwede ka bang magsumite ng enrolled bill na blanco? Ang enrolled bill ho, pirmado na po yan itong apat na ito. Ang kulang na lang po na pirma pag enrolled bill, ang pirma ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi nga ho, yung enrolled bill, wala na hong galawan yun. Yun po yung binibigay sa Malacanang para i-propose sa Pangulo kung pipirmahan ba niya o i-veto niya yung ilang items o i-veto niya lahat dahil illegal, unconstitutional, invalid, immoral, unlawful, criminal. Ito po, tinutuwid ko lang itong mambabatas na hindi po marunong magpasa ng batas to, pumipirma nga ng blankong Bicameral Conference Committee report. Now, he's talking about the enrolled bill doctrine. Tell me, asaan ang enrolled bill? Anong enrolled bill doctrine ang i-invoke mo? Wala ngang enrolled bill Walang enrolled bill. Tinalunan ninyo from Bicameral Conference Committee report that which you have ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service. Wala na kayong maipakita. At ito, certified ito. Certified ito, kitang-kita naman ninyo, nandirito, February 13, if I'm not mistaken. Yeah, February 13, 2025, ito ay na-certify. So malinaw po na fake news yung ipinakakalat. Hindi ko na po, alam naman ninyo, even in my past direct engagement with you, I avoid talking about our case because of the kind reminder
given by the Senior Associate Justice of the Supreme Court, the Honorable Marvic Leonen. However, I just cannot let this fake news ng mambabatas na palagpasin sapagkat magmumukha naman po kami nagsisinungaling o dili kaya ay kami ang magmumukhang nagpapakalat ng fake news at dinala pa namin sa Korte Suprema, inabala pa namin yung Korte Suprema kung hindi naman pala totoo yung aming kaso. Kaya pinapakita ko po sa inyo. And this is the signature page para po talagang dito sa pahina po, tama lang po pinapakita natin dito. Pirmado po eh. May mga, ayan po yung mga pumirma. Pirmado po nila yan. Meron pa ho rito. Malinaw po yan. Importante kasi na huwag nating kalimutan itong usapin ng 2025 budget dahil mahalaga po ito sa inyong pagpili at pagdedesisyon kung sino yung ating mga gagawing leader pagkatapos po ng midterm election. Again, I always remind the Filipino people, we ought to remember, we must realize what is at stake for the country, for you, for me, for the present Filipino youth, and most especially for the generations of Filipinos that are yet to come. Kinakailangan po nagkakaintindihan tayo, mahalaga itong midterm election na ito. Yung namimigay ng AKAP, yung nagmimigay ng AYIX, ng tupad, ng kung ano-ano pong ayuda, tanggapin po ninyo. Pero wag po kayong tumanggap ng utang na loob sa mga yan, hindi po nila pera yan, pera nyo po yan. At yun nga, yung sinasabi po natin na hinijack ng BICAM, miyembro po kasi ng BICAM yung madaldal na kongresistang yan na sinasabing wala raw pong basihan. Alam mo ninyo na banggit ko na rin po sa inyo, I have given you this information that yung ating pong net, ang basihan po niyan, yung budget of expenditures and state and sources of financing, yung BESF. Pagkatapos po niyan, meron po tayong tinatawag na President's Budget Message. Ito po yun. Yan po yan. President's Budget Message. At kasunod na po niyan yung NEP, yung National Expenditure Program. Malinaw po ito for fiscal year 2025. Ngayong taon po ito, ang sinasabi dito, ang ating pong pangbayad utang dapat ay 876.7 billion pesos lamang. Po yan. Naka-highlight na po yan. Subalit, ang ating pong pangbayad utang ngayong taon ay 1.2 trillion pesos. Higit na malaki dito sa nakalagay sa President's Budget Message. Ito po yung mensahe niya kung ano yung kanyang prioridad sa kanyang administrasyon. Kaya po sinasabi nating hinijack ng Bicameral Conference Committee yung NEP. Tatandaan ninyo, in our structure of government, hindi ba equal powers lahat yan? Executive, the legislative, and the judiciary, not necessarily in that order co-equal po yan. The judiciary, the judicial department, the executive, the legislative, o kung paano nyo pa haluin yan, pare-pareho lang po yan, co-equal po yan. Pero dito nakikita natin na ang Chief Executive Officer, katulad ng isang korporasyon, ang CEO po ng ating bansa ay ang Pangulo. Kaya siya merong kinukumbin na DBCC. Hindi ba bago yung pag nag-budget call na yung DBCC, iba't ibang departamento, ayan siya nag-uusap-usap, anong priority mo, i-justify mo, nagbabudget hearing pa. Ito po yung kanyang mensahe na ang pangbayad utang lang natin ay 6.7 billion. Subalit ngayong taon, ang ginawa po ng BICAM, 1.2 trillion ang kanilang ginawang pondong pangbayad. Hindi ho pwede kasing mas malaki. Yung pangbayad natin, yung pang-debt servicing natin, hindi ho pwedeng mas malaki doon sa itinatakda ng saligang batas. Ano po yung tinatakda ng saligang batas? Malinaw po yan. Article 14, Section 5. Di ba? Na yung education sector ang dapat bigyan ng the highest budget priority or allocation. Ito po, nakalagay dito priority sectors. Pakibasa po ninyo.
No? Nakalagay dito na ang highest share po ay ang education sector. That will receive the biggest portion of the proposed 2025 budget, yung NEP. Ang nakalagay po rito ay 977.6 billion ang dapat ibinigay na pangbayad sa or para sa education sector. Higit pong malaki yun. Kasi yung panukala niya, 13% lang yung pambayad utang. Ang kanyang panukala para sa edukasyon ay 15.4%. Subalit, ang ginawa po, hindi sinunod ito. Binigyan ng higit na malaking pondo yung public works. Alam nyo na kung bakit. Nandyan kasi yung pang flood control programs. Yung flood control funds na laging sinasabi 500 billion na raw po nagamit nila, umulan ng malakas sa Bicol, 200 inosenteng Pilipino patay. Wag ninyong kalimutan yan. Yung ating mga kababayan sa Bicol. Wag ninyong kalimutan yung delubyong inabot ninyo last year. 200 inosenteng Pilipino patay sapagkat nawala yung pondo para sa flood control. Na uwi ang binaha yung bulsa ng mga tiwali sa gobyerno, yung mga tiwali sa pamahalaan, bumaha ng kwarta yung kanilang bulsa. At yun nga ho, higit na malaki yung napunta sa public works. Yan po ay akin lamang pagtutuwid sa pagsisinungaling nitong napakasinungaling na mambabatas na wala daw pong basihan yung ating petisyon na nakabinbin po hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Again, with all due respect to the Supreme Court, kinokorek ko lang, tinutuwid at tinatama itong fake news nitong mambabatas na ito at sinabing wala raw pong basihan ang ating petisyon sa Korte Suprema asking for the declaration of unconstitutionality of the 2025 national budget. Kaya kita sinasagot, kaya kita tinutuwid dahil pag hindi po natin tinuwid yan, baka po maraming maniwala at April Fools po ngayon, itong mga fool na kagaya nito, ilalagay lang po natin sa tamang lugar. Now, isa pa hong aspeto ng ating title na bangkarote, kaya po natin linalabanan itong unlawful, invalid, unconstitutional, criminal 2025 budget dahil ayaw nating mabangkarote ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, ang ating bansa. Ngayon pong 2025, ang projected po na budget gap or deficit ay 1.54 trillion. 1.54 trillion. Pagkakulang ka po ng ganong kalaking pera, iuutang po yun ng gobyerno. At pag inutang ng gobyerno yan, babayaran po nating lahat yan. Kasama po kayo, lahat ng nanonood ngayon na live. Kasama po kayo. Kasama po kayong magbabayad sa uutangin ng gobyerno. Lahat po tayo, pati anak natin, magbabayad nito. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang hindi po mabangkarote ang ating pamahalaan. Saan po patungo ang gobyernong ito? Alam mo ninyo, kaya bangkarote rin yung ating titulo. Maganda yung isinulat nung isang kilalang kolumnista, si Alex Magno. Depleted ang title niya. Kaya ako ginawa ko bangkarote. Dahil nga ho yung approval rating ng administrasyon ay yung binalita ay 14% na lamang. 14% magtatatlong taon pa lamang ho sila sa pwesto. Anong nangyari? Bakit naubos yung kanilang political capital? Sapagkat hindi po layunin ang maglingkod sa Pilipino, inuna po yung political persecution. Huwag po nating kalilimutan kung anong ginawa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ay ibinigay na mistulang handog sa mga naglalaway na banyaga sa ICC. Pilipino po yan eh. Set aside na natin na siya'y dating naging Pangulo. Hindi po, Pilipino po yan. At walang sino mang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ngayon sa darating na panahon at yung mga nakalipas, wala pong dapat ibigay na mistulang handog sa mga naglalaway, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga, kagaya po ng ICC. Ito ay aking personal na pananaw at alam ko linilitis si Pangulong Duterte sa The Hague, andyan po yung kanyang mga international lawyers, pinag-uusapan lang po natin, nakita naman natin
dito sa Pilipinas, how he was deprived of his constitutional due process, how he was deprived of all his rights, at basta na lamang kinaladkad, sinakay sa eroplano, inilabas ng bansa at inalay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Malinaw sa isinulat na opinion column ni Alex Magno na ubos na yung political capital ng administrasyong ito. And according to him, sa political grapevine, single digit na nga lang daw ho yung recent number na lumabas. Ibig sabihin, mas mababa sa 14%. Pero ang kautusan daw po ay embargo. At nung ine-embargo nitong resulta, ang mando ay maglabas ang gobyerno ng maraming public mga PR works, yung press releases na pinupuri para umangat pabanguhin ang kasalukuyang administrasyon. Alam mo ninyo, ako'y naging bahagi ng pagbuo ng kasalukuyang administrasyon. Paulit-ulit yung sinasabi ko sa lahat ng aking naging interview in the past. Hindi na kasi ito yung layunin eh. Nung kami po'y nangangarap na pagbigyan, na maglingkod sa bansa, at higit pa nga ayusin, kaya nga po yung programa, di ba? Unity and continuity. Wasak po lahat yun. Kaaga-aga sa termino, winasak na. At nakita na nga, yung tunay na layunin, perpetuation o patagalin ang kanilang angkan sa kapangyarihan. Huwag po tayong pumayag, kaya nga po mahalaga itong halalang ito. At yung sinasabing legacy campaign, hindi naman ho problema ng administrasyon yung kanilang PR o yung sinasabi natin public relations, hindi problema yun. Ang problema, kahit sinong ilagay mong mahusay na PR guy dyan, kung wala kang achievement, kung wala kang performance, kung wala kang accomplishment, anong lalamanin ng public relations mo? Akap, ayuda, AIX, tupad, MAIP, yan nga po ang isang dahilan kung bakit mababangkarote tayo. As I always challenge anyone, kahit saan po ka magpunta, magharap po kayo, kahit isang tao, isang pamilya, na palagian pong tumatanggap ng akap, na kayang magpatotoo at magbigay ng testimonya na napabuti ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang pamilya, ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay, simula nung palagian siyang tumatanggap ng akap. Wala pong mabuting idudulot ang akap. Ang akap po ay isang political tool to buy your votes. Kaya nga po, tama si Mayor Benji Magalong. Itong akap ginagamit para legalize na yung vote buying. Nangyayari po ito sa lahat ng distrito. Ang dami po nating nakikitang ganito. Ginagamit yung pera ninyo, pera ng taxpayers, pera ng gobyerno, pambili ng boto ng mga nasa pwesto. Kaya importante, milyon-milyong Pilipino pong naglabasan nung pwersahang inalis si Pangulong Duterte sa ating bansa. Yung tinatawag na state-sanctioned kidnapping. At yan nga po'y nakabinbin din sa Korte Suprema. Yung issue ng habeas corpus. Nakabinbin pa po yan. At nakita naman natin lahat kung paano inabuso lahat ng karapatan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ito ang tugon sa ating pagkakawatak-watak. Ang kinakailangan ng Pilipino, trabaho, hanap buhay, negosyo, seguridad, kapayapaan at labanan ng inflation. Yan ang kailangan natin. Labanan din natin ang korupsyon. Yan po ang nangyayari, yung legacy campaign. Anong legacy? Magtatatlong taon na kayo dyan, wala kayong mapakitang performance. Wala kayong mapakitang accomplishment. Wala kayong mapakitang achievement. Wala. Panay political persecution, panay panggigipit sa mga kritiko who are just expressing honest dissent. At pagka naiipit na, this government will keep on blaming social media personalities, yung miyembro ng tinatawag nating new media. Why? Na-control na siguro nila yung traditional media, yung social media, hindi nila makontrol. Kaya nga po, dapat, pagbahagi po kayo ng ating mga importanteng usapin, kagaya po ng ating ginagawa. Every time I get the opportunity
na magkaroon po ng direct engagement with you. Dahil dito po sa ating pahina, tamang impormasyon lamang po ang makukuha ninyo. Again, bangkarote ang ating title. Sapagkat ang paglaban po sa inflation at sa corruption, nagsisimula sa ating taunang budget. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng taunang budget nang higit sa ating kinikita, nang higit sa ating tax collection, nang higit sa kung ano-ano pa man, sources of revenue or funding o pananalapi. Hindi po pwede. Malulubog lang po tayo sa utang. At hindi po solusyon na kapag meron tayong budget gap or budget deficit, pupunan natin ng utang. Yung utang po, babayaran na naman natin yan. Kagaya nga po ngayong taon, 1.2 trillion pesos ang ibinigay ng gobyerno ng buy scam, pangbayad sa ating utang. Higit na malaki kesa doon sa ibinigay na allocation for the